Magandang araw po ulit sa lahat nating mga kakilala at hindi kakilala at makikilala. Magandang araw po. Balikan natin yung part 3 ng ating talakayan ng pagbibigay opinion po tungkol dito sa pag-aaral spiritual o lihim na karunungan o lihim na kaalaman. Kasi nga, sa pag-aaral po ng ng ganyan, pag pinasok natin yan, meron pong meron pong pagsasakripisyo. Sakripisyo po tayo ng ating pagkatao. Kasi hindi po basta-basta na pag ginusto natin yun, spiritual o LNK, lihim na kaalaman, lihim na karunungan, pwede na po agad natin makuha. Bagamat marami tayong natututunan, nalalaman na mga napapanood natin, lalo sa YouTube, na naglalabas ng mga ganyan, minsan po, tayo dire-diretso lang. Wala tayong pasintabi. Ang mahalaga, makuha natin o matutunan natin, gusto natin matutunan. Pero minsan po talaga, kung isipin natin maigi, paano natin mapapasunod o mapapaepekto ang banal na espiritu kung tayo naman po hindi taong mahilig sa mga spiritual o sa paglapit sa Diyos, na alam naman natin na Diyos ang may gawa niyan. Dapat doon din po tayo kukuha ng kalakasan, ng kapahintulutan para mapagana natin ang mga bagay na pinag-aaralan natin. Kaya mga kamag-aral, huwag tayo magtaka kung hindi may epekto or ayaw gumana. Kasi nga po, yung kapahintulutan, ang papagana ng ganyan, galing po sa ating Diyos Ama nasa langit, sa ating Diyos, pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, lalapit po tayo sa Diyos Ama. Ngayon, kung hindi po natin kabisadong gawa o hindi natin sanay na gawain ng ganyan, medyo po matagal o medyo mahirapan tayo. Kaya sana, pag nagpasya tayo na pumasok sa ganyan, hintayin din po natin pagkapasya ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, kung kakasihan tayo sa mga ganyang bagay. Kasi po, spiritual, hindi ganun kadali. Napaka makapangyarihan po ng mga nilalaman yan. Hindi yung kagaya ng gamit na pagka gusto natin na okay na, pwede natin makuha. Let's say, cellphone. Pwede nating mapagana, battery lang, SIM card, easy gadget, di ba? Ano po yun hindi po, hindi yan spiritual. Kahit nga po sa kunyari kanta, gusto natin kumanta, kakanta tayo. Yung kanta naman natin barubal, o wala sa tono. So, may mali na rin, di ba? May mali, parang pag-spiritual. Pag mali yung pagkuha natin ng kaalaman, pag mali yung pamamaraan natin, hindi po aakma, wala rin sa tono, di ba? Kinumpara natin sa musika, sa pagkanta. Ganun po, wala sa tonong kanta dahil hindi natin sinunod ang mga tono, ang mga nota. Ganun din po yung sa spiritual. Pag hindi natin sinunod yung tama, mahirapan pong mapagana ng tama rin. Parang sayaw, di ba? Sasayaw ka, iba yung tugtog, sasayaw ka ng ganito. Iba naman ang mga kumpas ng kamay at paa mo. Naging katawa-tawa po, hindi akma. Ganun din po ang spiritual. Although napakalalim ng pag-spiritual kumpara sa na binabanggit kong bagay, sayaw o kanta. Pero kung susuriin natin, meron pong tamang pattern, may tamang pamamaraan sa mga bagay na yan para mapabuti, mapaigi o mapagana. Okay po, di ba? Sa mga electronics, parang ganun din. Pagka kinargahan mo yan ng maling voltahe, masisira yan. Diba? Magkakaroon ng problema. Ganun din po sa bagay spiritual. Pinapababaw lang po natin para maunawaan ng mga mag-aaral natin. Lahat tayong nag-aaral ng ganyan o may interest sa ganyan, nag-aaral man o nag-obserba. Ito yung opinion lang na pinubuksan natin, baka sakali nga makatulong, o makabukas ng isipan, o makadagdag ng konting idea. So, yun, huwag nating isipin na ganun kadali ang pagpapagana.
Kasi po, spiritual, kapahintulutan ng Diyos ang masusunod. Huwag po yung kapahintulutan ng sarili natin. Yun po, para hindi po tayo maligaw. Hindi tayo maligaw. Kasi kung iisipin din po uli natin, may mga pangyayari na isang orasyon, dasal, ginamit mo ay gumana, aba, di magiging masaya tayo nun. Para bang kinasihan tayo ng Diyos, napagana natin. Pero ang tanong nun, sino mga po ba nagbigay sa atin ng pagpayag na mapagana yun? Kanino pong kapahintulutan? Diba? So, masaya tayo, gumana, o epekto. Ang question is, tama kaya ang proseso? O may mali sa ginawa? Pero may epekto. So, dun po, mga ganun bagay, ingat-ingat po tayo. Hindi natin masabi kung sino yun. Huwag mo nating kalimutan na ang mundo natin ay naglipa na ang mabutit masama. Mabuting tao, masamang tao, mabuting espiritu, at masasamang espiritu. Kapag ka mabuting espiritu, alam niyo na, mabuti rin ang kinapangyayari, di ba? Pati mga pagkilos at isipan natin, paningin natin, mabuti po yun. Pero kapag ka masamang espiritu, hindi natin alam, natatrap lang tayo. Kasi mga masamang espiritu yan, nag-aabang po yan ng mga taong masisila nila, mga kukuha nila, mabuti man yan, o masama, o may bahid ng kabutihan, kasamaan. Kung sino po ang pwede nilang makuha, may kahinaan sa mga bagay-bagay, pinapainom po nila yun ng mga trap. Iba-ibang pamaraan ng mag-trap, mga bitag na akala natin baliwala. Akala natin para sa atin, ayun pala, yung para sa atin na yun, hinuhuli lang tayo ng kanilang mga sistema. Wala tayong kaalam-alam, may espiritu yun. Mahirap na kalaman yun. Wala tayong kaalam na, di makahalata. Pero lang, kung biglang masama ang gagawin. Pero kung inuunti-unti tayo sa mga bagay-bagay na akala natin mabuti, medyo ingat-ingat po tayo. No? Kasi nga, ang mangyayari, sabihin natin kunwari, ang trap na ginamit sa kayamanan. Kayamanan, mga material na bagay, financial. Diba? Pumasok ka, kunwari, dugtong natin, lihim na karunungan, na ganito ka ba? Ang ganda ng pasok sa'yo ng financial mo. Diba? So, magiging yayaman ka, ganito, gano'n. Pero, unti-unti, mapapansin mo, may pagbabago ka. Ang ugali mo, ang pananaw mo, nababago. At sumasama. So, may ibig sabihin na po yun kung dating kayo hindi gano'n. Diba? Kaya naman, habang nag-aaral kayo ng lihim na karunungan, feeling nyo, ang pogi nyo kung lalaki kayo, ang ganda nyo lalaki, ang lakas na ng dating. Diba? Nakakaduda. Kung kasing pangit ko, tapos magiging gano'n, nakakaduda-duda ko talaga, no? Ngayon, kung babae naman, gano'n din. Feeling niya, ang lakas ng dating niya, mga lalaki, maraming na-attract, diba? So, mga po yun? Maaaring trap yan ng mga masamang espiritu dahil tayo po ay nagsimula ng mga aral na hindi naman natin inalam maigi kung tama o mali. Ngayon, sa ating pananaw, akala natin okay lang. Nagiging matalino tayo. Diba? Maaaring trap din yan. Bitag yan. Pinapagaling ating memorya, yung ating intellectual na kaalaman. Pala, sumasama din ang ating yung kasikatan, nagiging sikat tayo. So marami. So may kakaibang pangyayari. Marami pong nagkaroon ng mga ganyan na naramdaman nila kagad ang kaibahan. Ang tanong ko nga sa kanila, bro, teka muna. No? Yung bang nararamdaman mo, sa tingin mo tama? At sagot ng iba, alam nyo, hindi mali Bakit mali? Ganito. Yung isang kakilala, nagkamit ng kung ano man, hindi niya alam kung ano yung laman o ano yung gamit.
Ang pinagtataka niya, ang lapit, lalaki siya, may pamilya na, may mga anak, maliliit pa. Ang lapit niya sa babae. Ang daming babae, so nagtataka siya, bakit ganun? Dati matino ang buhay niya. Ngayon, palagi silang nagtatalo ng kanyang asawa. Kasi nga, hindi niya interest na yun. Ay, yung bagay na yun. Hindi yun ang hinahanap niya kung bakit niya ginustong magkaroon, magkamit ng bagay. Ang gusto niya hanap buhay. Maalwa na pamumuhay. Ang problema, ang nakuha niya, hindi niya naman alam Akala, sinasabi kung paswerte o pang ano. Yun pala, nagiging malapit sa ganun. So, matagal na nang nilapitan niya ako sa ganun, mga 2011. 2011 pa. Sabi ko sa kanya, bro, kasi pinakita niya sa akin, taladro yun parang panyo. Sabi ko, bro, kasi may nakalagay na na ganito ganon, hindi akma sa yung So, ang ginawa niya, tinago niya na lang uli yun at hindi niya na inilabas pa. Kasi, baka mapahamak lang siya kasi nga ang babae lumalapit, hindi niya naman alam kung dalaga o may asawa yung mga yun. Pangalawa, may sarili siyang pamilya. So, diba? Makakasira lang. So, isa yun sa trap. Hindi niya ginusto yun. Yun ang napunta. Sa halip na yumaman. Paano kaya yaman? Ang daming So, may mali, diba? May mali. So, yung mga ganung bagay, isa yun sa mga trap na pwede natin ma-encounter sa ganyan. Kasi, ang mangyayari yan, pag hindi natin alam mga pinagagawa natin, basta ginusto natin, yung mga masasamang espiritu nagkakalat. Naglilipa na yan Hindi naman natin yan nakikita. Papasok na sa tao, sa isipan natin, tutuksoyin ang ating paningin, ang ating pananaw, yung puso, isip natin. Bubuksan yun. Bubuksan nila yung kamalayan natin para maghangad tayo ng ibang bagay. So, yung paghahangad ng maling bagay, isang sintomas na yun. Sintomas na yun na tayo namamali ng pamamaraan. Hindi natin namamalayan din na pagka tayo nag-umun sa ganun, napailalim tayo sa ganun hindi natin namamalayan na hindi na tayo tumatawag sa Diyos. Huwag natin hintayin mahuli na maging ganun. Aralin natin maigi yung ginugusto natin kung ano mas tama. Kasi kapag tayo, uhaw tayo sa kakayahan, kapangyarihan, nasisilaw tayo sa mga trap, sa mga ginagamit lang pamamaraan ng mga espiritu para pasukin natin mga bagay-bagay na kakaiba, gaya yan, lihim na karunungan, di ba? Sa lahat naman pwede tayong mag-aral, pero aalamin natin, huwag nating asahan na yan, spiritual yan, lahat tayo madali kagad mapagana yan. Pinipili po yan. Piliin nyo rin po sa inyo kung saan kayo nararapat. Kasi nga, kapag tayo nasilaw dyan, natukso tayo, pinapangarap natin inaasam, susuportahan yung masamang espiritu. At kapag tayo po nakalimot na sa paghingi ng kapahintulutan sa Diyos na may likha, doon po, papasok sila ng papasok. Didiktahan yung sarili natin na gawin yung mga gusto natin, o minsan naman, nagsisimula ka pa lang, epektibo na, pinagbigyan ka kagad, natupad kagad ang gusto mo. Natupad kagad. Paano pa kung ikaw yung taong likas na may kalamangan sa katawan, ibig sabihin gusto mong, may angkin ka talagang kasamaan, o hindi magandang pag-uugali, lalo kang papasukin yan. Tapos, nag-aral ka ng lihim na kaalaman, lihim na karunungan, baka po painin ka ng sistema, sa masama ka mapunta. Diba? O kung masama ka, lalo kang mapasama. Yun po kasi wala tayong kamalay-malay dyan, na nagagamit na tayo sa mga espiritu kasi nakakamit na natin yung gusto natin. Nakukuha natin yung nais natin. Yung mga napupulot natin kaalaman, yung mga kakaibang kaalaman na yan, hindi natin iisip kung nakakabuti mo, nakakasama sa kapwa, o sa sarili, o sa pamilya, ang mahalaga, meron tayo na. Pagkaaralan niyo pong maigi yung pakiramdam po, tsaka yung pangyayari. Pag-aaral pong maigi kasi, pag hindi na monitor,
mapapasama po talaga. Marami na po akong nakilalang ganyan. Sabi ko nga, yung mga hinahagan natin mangyari, maaaring mangyari sa tulong ng mga ganyang mga espiritu. Ang akala naman natin, bigay yun ng ating mabuting Panginoong Jesus o Panginoong Diyos Ama. Yung pala, biktima tayo ng panlilinlang, ng demonyo. Mag-ingat po tayo sa pag-spiritual, sa pagtahak ng ganyan, Palagi nating babasahin ng mga verso sa Biblia, o yung ibang mga angkop na verso. Yung nga, nabanggit ko na ang natin, yung sa Mateo 7:21-23, na sa pag-aaral ng ganyan, meron po tayo ngayon, Mateo 12, 7:21, babalikan lang po natin, meron po tayong yan, 7:21, 22-23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. So, ito mga nakukuha natin na sinasabi, nabanggit ko kanina, na natatrap tayo, kalooban ba yun ng Diyos, Ama, na nasa langit, na sinusunod natin? So, kung hindi, medyo isip-isip po ulit. Sa 22, Mateo 7:22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin na, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. So, kung ganoon, bakit ang sabi uli ng sabi ng Diyos dito sa Mateo 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So, bakit ganun? Lihim na karunungan ng mo, tapos dinedeny ka ng karamihan, lalo ng Panginoon. Dahil kasi, meron ka nagagawang masama. Mas lumalamang yung kasamaan kaysa sa kabutihan. Pero meron kang kapangyarihan. Yung kapangyarihan mo nga lang, masama. Diba? Kaya, pakaisipin po natin sa pagpasok ng pag-spiritual. Isipin po natin kung tama ba ang ginagawa. Sa Diyos nga ba ito? Makakatulong nga ba ang mga matututunan, malalaman para sa nakararami? Makakabigay ba ako ng kasiyahan sa Diyos? O magagamit ba ako ng Panginoon para sa mabuting kamalayan o kaalaman? Kamalayan para sa mga tao, kaalaman para makatulong sa mga tao. Kunwari ay gamutan, paggagamot, isang malalim pong pag-aaral yun. At malalim na pagpasok sa spiritual na na bagay na kasi po nga spiritual, hindi po yan tugma halos sa medical na ginagawa ng mga mga mag-aaral ng medisina at mag-aaral ng lihim na karunungan. So maging kapagsuri po tayo at alamin din natin mga interest natin kung bakit natin papasukin yan. Siguro po nagiging redundant o paulit-ulit po ang aking mga binabanggit tungkol sa mga bagay na to mula sa mga berso at saka yung pananaw sa opinion lang po to na sa tingin ko makakatulong kasi po ako ay isa ring mag-aaral ng ganyan. Pero yun nga, bumase po tayo sa Biblia. Kasi marami po tayo nagagawa na labag na sa Biblia. Wala pong lusot ang bawat tao. Pare-pareho po tayo nagkakamali. Yung pagkakamali minsan, kailangan itama rin natin kahit pa unti-unti. Okay? Maraming pong salamat na muli hanggang sa susunod natin talakayan.